Mga kapuso, papalapit na ang Pasko kaya inaasahang dadami na naman ang mga magpapadala ng balikbayan boxes. Kaya naghihigpit na ang Philippine Shippers Bureau sa mga freight forwarder. Ngayon nga may 18 freight forwarder sa bansa ang blacklisted ng Bureau. May news to go si Maki Pulido. 18 freight forwarder na nakabase sa Pilipinas ang nasa updated blacklist ng Philippine Shippers Bureau ng Department of Trade and Industry. Ito'y mga freight forwarders na naghahatid ng mga balikbayan boxes mula abroad. Naharap po sa isang formal charge dahil may mga complaints po sila na undelivered balikbayan boxes at lumabas po sa record na wala silang accreditation ng Philippine Shippers Bureau. Pinuntahan namin ang ilang kumpanyang nasa listahan ng DTI. Ang Associated Consolidation Express, address ay 505 Quirino Avenue, Tambo, Parañaque City, pero walang ganitong kumpanya dito. Hinahanap nga nila dito daw nila yung address daw na binigay. Tapos hindi naman dumating sa kanila yung mga pinapadala eh. Pareho ang nakalistang address ng International Cargo Forwarder at Manila Broker. 503 Quirino Avenue, Tambo, Parañaque City. Pero mini-mart ang nandito. At sa tabi, isang bakanting warehouse. 503, kapin ko lang ha, Quirino Avenue, International Cargo Forwarder. Wala ba rito? Wala mo po kami kilala yan eh. Yung isa pa, 503, sandali hanapin ko lang. Manila Broker. Bago lang dito mo ako eh. Nasa Marikina City na ang warehouse ng Alas Cargo Philippines. Umaangal ang Alas Cargo kung bakit nasali sila sa blacklist ng DTI. Ang mga padala raw na balikbayan boxes agad nilang naihahatid. There was no any history of Alas Cargo na ng non-delivery of boxes. In fact, mabilis nga kaming mag-delivery. After a day upon unloading, all our boxes should be out. Aminado ang Alas Cargo na wala pa silang DTI PSB accreditation. Noong 2007 pa naman daw nila ito tinatrabaho, pero dahil may kulang pa silang requirements, hindi pa sila nabibigyan. Nag-continue kami na hindi kami accredited just because of hindi naman sila nagsabi sa amin na we cannot continue the business unless we have accreditation from PSB. Because we have the business permit and everything, we pay for our taxes sa BIR, SSS, lahat ng mga empleyado namin. Yun naman ang mga necessary na requirements na alam namin to continue with the business. Naghihigpit na ang Philippine Shippers Bureau sa mga freight forwarders, lalo na raw at papalapit na ang Pasko at inaasahang dadami ang bilang ng mga magpapadala ng balikbayan boxes. Nakikipag-ugnayan na rin ang DTI sa ibang ahensya ng gobyerno, pati sa mga migrant groups para maipakalat ang impormasyon tungkol sa mga abusadong freight forwarder. Kung mabiktima, magreklamo agad sa DTI 751-3330 o kaya Philippine Shippers Bureau 751-3304. Maki Pulido, GMA News.